Good day class, welcome to our lesson 9 of our empowerment technologies, and it's me again, Mr. Nelson Tapales, and I will be your teacher for MTech. For our lesson 9, the target of our lesson is to get clear on what constitutes a good file management system. The second one is become familiar with some of the more popular image and video hosting platforms. So, how to use videos as media to convey information. So, as of March 2015, creators filming in YouTube Spaces have produced over 10,000 videos which have generated over 1 billion views and 70 plus million hours of each million of hours watch time. So, napakadami na ako nalula sa dami ng watch hour na nakukuha ng YouTube. So, this is way back 2015. So, imagine now, 2022, kung gaano karami ng YouTube video ang nagagamit. Lalo na ngayon, madali na maging YouTube creator, video creator, vlogger. So, available na ang mga devices. Napakamura na ng mga camera o phone camera. Napakalilinaw na ng camera natin. So, anyone can create their own video or YouTube channel. So, videos are undeniably excellent for communicating information to a large audience. So, talaga naman, as a teacher, kahit ako ay natutulungan din ng panonood from video hosting websites. Different sectors of society try to exploit this medium to maximize its potential and purpose. So, for example, I'm a teacher and I'm using YouTube to convey my lessons, my teachings to you by using this platform. Kasi katulad ng sinabi natin kanina from past lesson is etong YouTube na to doesn't decrease the quality of your video. Ang ginagawa pa niya is nagpro-provide siya ng iba't ibang quality of video. For example is may 360p, 480p, 720p, 1080p. Depende sa internet connectivity nung bata. So, yun yung kinagandahan para sa akin ng YouTube. So, that's why I'm using YouTube as a medium of teaching empowerment technologies. Successful videos often require the services of tenured video production companies to provide great results, but that doesn't mean you cannot produce your own quality video. So, katulad sinabi sa inyo kanina, kahit sino pwedeng gumawa ng video. And ang daming ang biglang sumisikat from YouTube dahil sa galing nilang gumawa ng content. So, meron tayong tinatawag na elements of a video or film. So, ito yung daw yung mga magagandang gamitin natin or dapat nating malaman para makapaggawa or makapag-create ng isang effective video. So, the first one is sight. This refers to the visual aspect of the video, whether captured by a camera or animated. Each frame in the video is crafted in a certain way to convey a message, mood, or situation. So, dun pa lang sa kumari a random frame of a video, kailangan ay magkakaroon ng idea kagad yung audience. Ano yung gusto mong i-convey na message? Ano yung gusto mong maiparamdam na mood? And ano yung gusto mong maipakitang situation dun sa video? So, yung tinatawag na sight. Sound. This complements the video as sound effects, music, and synchronized sounds. There was a time when movie productions couldn't synchronize the audio with the video as they use live music to complement the film. So, pag gumagawa din tayo ng video, madalas ay maganda pumipili tayo ng magandang sound or background music. Bakit? Kasi nadadala niya yung impact ng video. Katulad ng mga vlogging video, yung mga tugtog nila, di ba, parang pare-parehas. Yung
yung pampasaya, merong nakakatakot, depende sa situation nung napapanood natin. Doon natin nalalaman kung ano yung dapat natin maramdaman. Kumari nag-joke yung bigla may sound effect na tatawa. So, ganun yung ginagawa nila. Color. Creative use of color imparts underlying impression to a certain scene. So, pati color nagkakaroon siya ng epekto sa impression natin sa video. For example is black and white. So, for example ay sinakal ng Black Clover. So, Black Clover na anime. So, mapapansin nyo, sa mga nakakaalam nun, yung opening 10 nun, yung opening music video 10 niya, yung Black Catcher, is black and white yung kanyang theme. Bakit? Kasi it conveys kung ano yung nangyayari sa story ngayon, which is very dark, na nalaman na nila kung sino yung pinaka root cause ng lahat ng paghihirap ng mga human sa kanilang kingdom. Bakit nagkasira yung elf at saka yung human. Okay, next is motion. So, through movement, filmmakers lead the audience attention on the purpose of each scene. So, pati motion is mahalaga siya. So, bakit ba may anggulong parang biglang magta-transition papalapit, papalayo, tapos mag-zoom sa isang tao, kasi siya yung nagsasalita, tapos biglang mag-zoom sa kabila, kasi yun naman yung nagsasalita. So, yung motion, nagpapakita siya ng kung saan yung focus natin, o kung ano may kahalagahan ng isang scene dun sa video. Emotion. This refers to the feels. Feels, the keyword feels, of the video that allows the audience to relate to the video. This makes the presentation engaging and interesting to its audience. So, bakit ba tayo parang natutuwa minsan sa isang vlogging isang vlog or video vlog? Bakit? Kasi minsan ay nakukuha natin yung emotion na gusto nating maramdaman. For example, masaya, gusto nating maramdaman yung nag-e-enjoy tayo, gusto nating maramdaman yung paano nagta-travel, anong feeling mag-travel dun sa lugar na yon, and etc. Kung ayaw naman gusto mo yung nakakatakot, horror, so mapipil mo yung takot talaga sa video na yon by the use of color, the sight and sound. Ayun, nagagamit natin yon. Next is the stages of video production. So, mag-start tayo dito sa whatever video you are making, be it a 1-minute promotional video, a vlog, a documentary, or a film. The stages of video production are usually the same. They are divided into 3 stages: pre-production, production, and post-production. So, ito yung this is a planning stage where all the crucial preparations are done. Yan yung mahalagang part na ginagamit natin sa pre-production. Sa production naman, this is where the fun part or the actual shooting of scene takes place. So, dito siya sa production. And for the post-production, this is the editing stage where the recorded video and audio footage are assembled in relation to the script. So, ayun naman yung ginagawa sa post-production. So, hindi ibig sabihin na kapag taping na kayo, is tapos na yung paggagawa nyo ng movie. So, matatapos siya pag natapos na mag-edit yung editor nyo ng video. So, yun yung madalas sa pagkakamali sa mga gawain sa school o sa pagpaplano ng mga bata. Kumari, siguro na-experience na rin naman yun. Kumari, priority nyo mag-record. Tapos ay pagka-record nyo, 2 days na lang before the deadline. So, mangyari, mangangarag yung editor nyo. Baka pa yun maging dahilan pa bakit nabaliw yung kaklase nyo. Kasi, hindi niya alam paano niya tatapusin yung edit. Kasi, mas matagal mag-edit kaysa mag-record or mag-film. Madali mag-film, pero mahirap mag-edit. Kasi compilation na yun eh. Kailangan tama yung pasok ng audio. Kailangan tama yung pasok ng scene para maging tama yung magiging video nyo, magiging swak siya sa amin. So, maganda tandaan yung bagay. For the next part is the 5 elements of a story. So, I think
we already know this from our past subjects, 'di ba? So, in English or Filipino, which is the subjects, which is normal to create a storyline or storyboard. So, start tayo sa settings. Dito yung mga 5 elements of the story. Settings. So, madalas ito yung settings kung saan siya naganap, kung kailan siya naganap. Ayan. And bibigyan ko lang kayo ng brief information about the character. So, pag may character, syempre, alam na natin to, ito yung mga tauhan sa isang kwento. So, meron tayong protagonist, meron tayong antagonist, tapos meron tayong mga character na from antagonist to protagonist or vice versa. So, nakalimutan ko yung tawag, sorry. Limot ko na yung tinuro. Ano ba yung tauhang bilog ba yun? Sorry kung mali. Basta alam nyo na yung na yun. Yung character na hindi siya kontrabida sa simula, pero magiging kakampi siya ng bida, di ba? Ganun. Tapos kasama siya ng bida, pero siya pala yung pinaka main villain. So, hindi ko lang alam kung paano yung sa Attack on Titans, sa nakakala na Attack on Titans, yung bida ang naging pinaka-kontrabida. Ayan, yung ganong mga character. Tapos, plot. So, pag plot, ayun yung parang kung ano yung pinaka-takbo, magiging pinaka-line ng kwento nyo. Tapos, yung conflict naman is, ano yung problem nung story? Ano yung parang conflict? Bakit kailangan natin siya panoorin? So, for example is, ano mang palabas yung for example is, Attack on Titans, ayun. Kasi yung mga kalaman. Hindi ko pa siya papanood. Actually, hindi ko siya napapanood kasi nung parang hindi ko bet yung mga gruesome masyado na Ayun, kwento na parang sa pamumuhay ng mga tao na nakakulong sila sa isang city na may wall. Bakit sila may wall? To protect their selves sa mga titans na nasa labas. Kinakain kasi nila yung mga tao. Yun, nandun sila sa loob ng city na ito. Siyempre, yung mga titans, mga gutom, nagtatangka ata silang pumasok tapos kainin silang lahat. Parang gano'n yung storyline niya. Tapos ayan, parang may mga tao nagiging titan, tapos ay hanggang sa yung bida na ay naging siya ay yung founding titan ata yung kanyang meron sa kanya. Tapos ay, ayun, para maayos niya yung gusto niyang hindi ko siya ma-express kasi hindi ko pa siya napapanood. Yan. So sa team, ayan yung tema ng story natin. Okay. So brief lang naman yun, information about the 5 elements of the story. So next is the storyboard template. So pag sinabi nating storyboard template is ito yung parang kung masasabi yung line graph. Paano yung taas, baba, yung ganun. For example, beginning, scene location, ayan, lahat naman sila merong ganun. So, parang yung beginning, yung parang papakilala mo lang yung mga tao. Tapos si rise, yung parang nakikita mo na yung ano yung magiging problema nito. Tapos middle, yung conflict na, yung parang turing na na climax. Yung middle conflict. Yung makikita natin, ito na yung parang pinakasukdulan ng story. Yung parang dito na magiging sagot do sa conflict. Tapos ay fall, ayan, pababaan na yung story. Tatawag natin na parang tapos na yung pinaka main battle or main problem na masosolve na or mabibigo ba sila. Yung fall, ayan, yung parang transition na ano yung mga naging casualty or naging kaganapan or result nung conflict na yon. Tapos the end of the story. So madalas ganito lagi yung storyboard template natin. Beginning, rise, hindi ko ma-demo ito. Beginning, for example ito, rise, tapos is the conflict, the fall, and the end. Paglagay nyo parang pag-ano siya, triangle. Hindi ba triangle, yung paano lang. May lubak. Okay. So, next is the things to consider in making a video.
So, ito naman yung mga kailangan natin malaman pag magagawa tayo ng video. So, the first one is planning is the key. Yan naman talaga pinakamahalaga planning. Pag medyo kulang yung planning mo, it means na magkakaroon ka ng problem sa buong paggagawa mo ng video. Bakit? Kasi pag di siya nakaplano, meron ka mga encounter ng mga unexpected na hindi mo akalaing gagawin mo pala. So, feeling ko naman, lahat naman hindi naman perfect na planado lahat, na kalkulado niya lahat. So, di ko lang alam, pero as editor, ganun din ako. Meron akong parang, nakaligtaan ko to, dahil pala ganun. So, siguro sa experience, parang ma-lesson yung ganun. Pero kapag beginner ka talaga or baguhan ka sa pag-edit or paggagawa ng video, ay talaga meron kang bagay na makakaligtaan at makakaligtaan. So, next is preparations are needed. So, pag nakapagplano ka, i-prepare mo yung mga kailangan mong gamitin or mga kailangan mong props. So, maganda kasi naka-ready na silang lahat para dadamputin nyo na lang yung kailangan yung gamitin, di ba? Next is knowing what is expected at the end. So, kailangan, hindi ko lang alam kung ginagawa ba ito sa mga nagagawa ng teleserye. From the beginning, alam na nila kung ano yung expected nila at the end. Para alam nila kung paano na i-convey yung kanilang character. Di ba? Kasi kapag di mo alam yung ending, kung maribida ka, tapos pag kontrabida ka kasi may parte ka pa rin ng bida. Hindi mo alam na kailangan pa rin ganun pala dapat ang action ko, na medyo parang may konsensya ako na parang meron ako deep inside na mabuti pala ako. So, ganun ba? Yung kailangan expect mo na magiging mabait ka pala. So, syempre, through the story, may clue na yan na, ito may konsensya siya, siya, hindi niya kayang gawin minsan yung ginagawa niya mali. Yung ganun. Next is well-crafted scenes. So, yung mga scenes kailangan ay well-crafted siya. Parang ang gulo pa lang ng camera, tama. Yung acting pa lang nila sa isang scene, yung parang formation nila sa scene ay tama or maganda. Tapos ay naka-angulo talaga sila para makita sila sa camera. Hindi yung parang nakabilog. Siyempre, matatakpan ng ulo ng isa yung isa. Ganon. Next is write it all down and know what you want. So, sulat lang na sulat. Parang ganun yung tinutukoy dito. Write it all down and know what you want. So, kapag nagsulat, sinulat mo na sinulat, so, pwede mo naman tanggalin kapag parang hindi mo pala siya bet na hindi siya tugma doon sa part na ginawa mo nung una. O kaya naman mag-adjust ka. So, pwede naman ganun. Hindi naman siya parang pagkasulat mo yun na. Next is its due date and presentation. So, kailangan alam natin kung kailan yung due date ng presentation ng presentation natin. So, kung hindi natin alam yung due date natin, baka mamaya hindi tayo makakagawa ng timeline. Kasi parang thesis din yung research. Magagawa ka ng timeline kung anong part ka na dapat sa panahong ito dahil malapit na yung deadline, di ba? So, for example, 2 buwan. So, for the first month, kailangan is tapos ka na sa mga tape, mga shooting. Kailangan, second one is editing na, getting the elements na needed sa video, kasi cleaning the audio, gano'n, di ba? So, next is, don't be discouraged about criticism. So, part talaga ng criticism. Kapag may nag-comment sa inyong video, so, accept it as a tip or a help. Bakit? Kasi kung may nagkikriticize sa video nyo, ibig sabihin, pinanood niya yung video yan. Kung tingin niya yun, ibig sabihin ay yung criticism niya makakatulong. Pero minsan talaga merong lait talaga. Pero yung criticism kasi, iba siya sa panlalait. Yung criticism is, kinikriticize niya or hinahanap niya kung ano yung mga pwede mong improve. Nagigets niyo po ba yun? So, ganun po yung criticism. Hindi siya yung parang paninirang puri. Ganun. So, kung may na-criticism siya, so, sabihin mo kung ano yung mga pwede mong gawin para mapunan yung sinasabi. Okay, for the last part of this video is, ito naman yung mga application na pwede natin gamitin for editing a video or vlog. So, ito yung mga binigay sa atin ni Tech Factors. First one is Lightworks. Second one is VideoPad, Video Creator. And the last one is Shotcut. So, yung tatlong yan, pwede natin gamitin.
So, meron din ako mga pwedeng suggest sa inyo kung ay kayo mga beginner tapos ay gusto niyo madali-dali. So, pwede kayo gumamit ng Filmora. Kasi yun yung ginagamit ko. Para sa akin kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-edit. Talagang natuto lang kasi kailangan. Katulad nito, nag-edit ako ng pre-recorded. So, ayan, pwede yung Filmora kasi doon ako para madalian. Pwede kung mga naman kayo, mga veterano, like, pwede naman kayo mga Adobe Premiere or tawag doon, editing tool yan. So, madaming editing tool na, tawag doon. Hindi ko talaga parang LG ba yan? Parang, marami talagang professional editing tool for video. So, nasa inyo kung anong kaya nyong gamitin. So, naaral naman yan. So, hindi naman yan tinuturo sa MTech. So, ito yung self-study talaga yung pag-edit ng video. So, ito yung tips lang para ano yung mga pwede nyo gamitin. So, first one is Lightworks, VideoFad Video Editor, and the Shotcut. So, I hope na this lesson nakatulong sa inyo about file management and about editing a video or how to create your own video. So, I think that's all for this week. Bye class and see you next week.